ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging magulang ay panghabang buhay na responsibilidad. At kahit na tumanda ang mga anak ay hindi pa rin natatapos ang tungkulin ng mga magulang. Ikaw kabarangay, anong klaseng magulang ka? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa mga kabarangay na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Isadora pero tawagin niyo na lamang ako sa palayaw kong Doray. 55 years old at taga Malabon. Matagal na akong nakikinig ng programa ninyo at pangarap kong makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. Marami kasi akong nakukuhang aral mula sa mga ini-ere ninyong mga istorya. Magsisimula ang lahat noong kami na lamang sa bahay ng anak kong si Nina. By the way, isa pala akong single mother, iniwan ako ng tatay ni Nina noong nasa 10 taong gulang pa lamang siya. Nakiapid ito sa ibang babae habang kami ay kasal kaya naman galit na galit ako sa kanya. Hindi na ako nagmakaawa, pinalayas ko siya sa pamamahay namin at nangako sa sarili ko na makakaya kong itaguyod ang aking kaisa-isang anak, Papa Dudut. Wow, Nak! Ang taas naman ng mga grado mo sa eskwelahan. Ang dami mong ono ah. Oh, 1, 2, 3. Ay nako, ang tali-talino talaga ng anak ko. Ma, hindi naman po ako matalino. Masipag lang po mag-aral. Ay ganun na rin no? Saka paano mo nasabi na hindi ka matalino eh? Eh bata ka pa lang, nag-e-excel ka na talaga sa klase. Naalala mo nung nasa elementarya ka, lagi kang nasa pilot section? Tapos marami ka ring medalya at sertipiko. Sumali ka rin nun sa chess tapos nananalo ka rin, di ba? Tsamba lang po siguro. Ikaw talaga. Ayos lang maging humble. Pero dapat maging proud ka sa mga achievement mo, Nak. Ako kasi nananay mo pinagmamalaki ka talaga. Lagi kitang binibida sa mga tiyahin mo tsaka sa kumari ko. Thank you, Ma. Masaya po ako na napapasaya ko kayo kaya nga nag-aaral ako ng mabuti. Gusto ko kayong bigyan ng karangalan kasi deserve niyo yun bilang magulang na nagtaguyod sa akin. Anak talaga. Pinapaiyak mo naman ako eh. Ma naman, huwag na po kayong umiyak. Oo na, hindi na. Pero kilala mo naman tong mama mo. Mababaw ang luha ko, di ba? Matapang lang ako sa ibang tao lalo na sa mga umaapi sa atin kasi dadalawan na nga lang tayo sa buhay simula nung iwanan tayo ng magaling mong tatay. Pero kahit ganun, may pusong mamon ako lalong-lalo na sa'yo, anak. Alam ko naman po yun, Ma. Sorry po kung napaiyak ko kayo Ako di bale, ayos na yun. Maiba tayo, nak. Matanong ko lang, no? Ano po yun? May nanliligaw na ba sa'yo? O may nagugustuhan ka na bang lalaki sa eskwelahan ninyo? Napaisip lang ako kasi parang wala ka namang nakukwento sa akin tungkol dyan. Wala po talaga akong makikwento kasi wala rin pong nanliligaw sa akin, Ma. Wala rin po akong nagugustuhan. May mga naging crush po ako pero hanggang doon na lang yun. Prioridad ko po talaga sa ngayon makapagtapos ng college. Sa bagay, makapaghihintay naman ng pag-ibig. Alam ko na hindi pare-pareho ang kapalaran ng tao pagdating sa bagay na yan, nak. Katulad natin, magkaibang tao tayo. Maaaring bigo ako sa pag-ibig at ikaw naman hindi. Pero sa ngayon tama na pag-aaral mo munang atupagin mo. Huwag ka rin magmadali para hindi ka magkamali. Opo, Ma. Tatandaan ko po ang mga sinabi niyo. O siya, sige. May tiwala naman ako sa'yo, nak. Hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa yung mga payo ko bilang nanay mo. Buti pa, tara.
Saan po? Sa labas, kumain tayo. Mag-celebrate tayo kasi ang tataas ng mga grado mo. May konti naman akong pera rito kaya halika na. Tinatamad din kasi akong magluto ngayon. Ay, ayun pala talaga yun Pero sige po, tara na po. May alam ako na masarap na kainan pero mura. Papadudot mahirap maging single parent pero masarap sa pakiramdam kapag nakikita mong napalaki mo ng maayos at mabuting tao ang anak mo. Kaya nga masaya ako para kay Nina. Wala akong hindi kayang gawin para sa kanya. Kaya nga ginapang ko talaga ang pag-aaral ng anak ko hanggang sa makapagtapos na siya. Hindi nagtagal ay natupad ni Nina ang pangarap namin. Mabilis na nagdaan ang ilang buwan, nakapasok din naman si Nina sa isang pribadong kumpanya noong taon na nagtapos na siya. Kung noong nag-aaral siya ay masasabi ko na bantay sarado ko ang anak ko para hindi muna pumag-ibig. Noong nagtrabaho na siya ay lumuwag naman ako sa kanya pagdating sa bagay na yon. Ayokong maramdaman ni Nina na kinokontrol ko siya. Basta ikukwento ko lang or ikukwento lang niya sa akin kapag meron na siyang nagugustuhang lalaki para alam ko at mapayuhan ko siya kung kailangan niya. Hindi nagtagal ay nagka-boyfriend si Nina, si Mark. Pero may nangyari makalipas ang halos 2 buwan nila bilang magkasintahan, papadudot. Nak, seryoso ka ba sa sinabi mo? Nagawa talaga sa'yo yun ni Mark? Opo, Ma. Ginamit niya lang ako. Pinirahan ako ng Mark na yon. Tapos plano pala niya akong lukohin. Hindi niya talaga ako minahal. Walang hiya talaga yung lalaki na yon. Alam mo kung sinong maamong tupa nung dinala mo rito sa bahay para ipakilala? Nasabi ko pa nga na nasa mabuting kamay ka na tapos yung pala may tinatago ring katimonyohan. Kaya nga po, Ma Sige nak, iiyak mo lang yan ha? Ang sakit-sakit lang po, Ma. Kasi kahit sabihin ng iba na maiksi lang yung panahon na naging kami, minahal ko po talaga ng husto si Mark. Alam ko. Kitang-kita ako kasi siyempre unang boyfriend mo rin yun. Tapos ginanon ka lang niya. Ang kapal ng mukha niya. Bulutungin sana siya. Ma naman Uy, bakit? Pagkatapos kanyang paiyakin ng ganyan, lokohin, perahan, gamitin at saktan ng husto ang damdamin mo kulang pa nga yung bulutong para makapaghiganti tayo sa kanya. Ayoko naman na pong maghiganti. Kilala niyo naman ako na hindi ako ganong klase ng tao Oo nga, alam ko nga anak. Pero kasi, hindi ko lang mapigilan lalo't nagrabyado ka ng loko na yon. Tingin ko, kasalanan ko rin kasi masyado akong nagtiwala sa kanya. Sana pala, pag masyadong mabait at maraming matatamis na salita ang sinasabi, pagdudahan ko na. Hindi naman po lahat ng tao katulad ni Mark May iba na mabait talaga at may pakialam sa damdamin ng ibang tao. Palibhasa, katugo yata ng Mark na yun yung tatay mong tukmol. May karma rin yung mga lalaki na yan. Makakapag-move on ka rin sa kanila. Opo, Ma. Pero sa ngayon parang di ko pa kaya. Normal lang yun. Kaya nga kako, iiyak mo lang. Andito lang naman ako anak. Makakasama mo ko. Pwede mo akong sandalan, kwentuhan. Kahit paulit-ulit pa yan, makikinig ako. At kung kailangan mo ng payo, papayuhan kita. Hindi mo lang ako nanay. Kaibigan mo rin ako, anak. Salamat po talaga, Ma. Na-appreciate ko po na nandyan kayo. Mas gumaan po ang pakiramdam ko. Ay, sus. Wala yun. Basta ha, sabihan mo lang si Mama. Papadudot
Papadudot akala ko ay ayos lang ang anak kong si Nina. Pero kalaunan ay nadiskubre kong may tinatago palang pasa sa katawan ng anak ko. At meron ding malaking paso sa may balikat at likuran. Ayon kay Nina, nagkainitan sila ni Mark nung kinumpronta niya ito tungkol sa panloloko nito sa aking anak. Nasa coffee shop daw sila noon at kaka-order lamang ng mainit na kape. Noong naghurmentado raw si Mark at sa galit ay nabato niya ang kape sa braso ng anak ko kaya nagkaroon ng lapnos ang anak ko. Bilang nanay ay labis akong nag-aalala sa anak ko. At kulang na lamang ay sumabog ako sa galit noong aminin ni Nina na sinaktan nga siya ni Mark. Mabilis daw kasi itong maggalit at mapikon sa kanya. At pag nangyayari yon ay nakukurot at nahahampas siya nito. Lahat ng yon ay nilihim sa akin ni Nina dahil ayaw niyang mag-alala ko. Bukod doon, Papadudot, ay labis din niyang mahal si Mark kaya nagawa niyang magtiis sa lason nitong pag-ibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, masama ang loob ko na nagawang sakta ng ibang lalaki ang anak ko. Pakiramdam ko ay pabaya akong ina dahil hinayaan ko na mangyari ang mga bagay na yon. Ngunit labis din akong nalungkot dahil may pagkamartir si Nina. Hindi ko po akalain na magagawa niyang magtiis sa pananakit ni Mark alang-alang sa pag-ibig. Buti na lamang at naghiwalay na sila noon dahil ako na talaga ang makakalaban ng lalaki na yon. Gusto ko na nga sanang ipakulong ang lalaki na yon pero pinigilan lamang ako ni Nina. Kahit na nasasaktan na siya, kahit na siya na yung inagrabyado, ay nananatiling mabuti ang anak ko sa dati niyang nobyo. Bagay na ikinakulo ng husto ng dugo ko. Pero lumipas din naman yon at tinuon ko na lamang ang pansin sa pag-aalaga at pag-intindi kay Nina habang nagmo-move on siya. Laking gulat ko, Papadudot, na lahat ng yon ay naranasan niya. Kaya naman lagi akong nasa tabi niya at sinusuportahan anuman ang kanyang nais gawin. Maliban na lamang kapag may kinalaman po ito sa pag-ibig. Aba, ang laki ng ngiti mo na ka. Nandyan pala kayo, ma. Oo. Teka. Bakit mo naman biglang tinago yung cellphone mo? Hindi ko naman titingnan yan, no? Sorry, ma. Ayos lang. Pero dahil dyan naintriga na tuloy ako. Lalaki yan, no? Oo. Huwag mong susubukang itanggi at sabihin na kaibigan mo lang yung ka-text mo, ha? Kilala kita, nak. Yung ngiti mo na pagkalaki-laki pansin ko na nung nakaraang araw pa. Ano? Tama ako, no? Lalaki nga yan, no? Opo, ma. Hindi naman yung Mark na yon. Ay, hindi po. Bagong lalaki. Opo, ma. Nanliligaw ba sa'yo? Hindi pa po. Bale, nagkakamabutihan pa lang po kami. Anong pangalan niya, nak? Saka paano kayo nagkakilala? Ano po, Anton po yung pangalan niya. Pero tsaka ko na lang po ikikwento kung paano kami nagkakilala, ma. Ha? Bakit naman? Hindi naman po kasi sigurado kung magiging kami. Hindi pa naman siya nanliligaw. Ganun ba? Pero kamo, nagkakamabutihan na kayo. Baka bukas sa makalawa tanungin ka niya kung pwede ka bang ligawan. Wag na po muna nating pangunahan ng mga bagay-bagay, ma. Alam ko. Pero inaalala lang kita, anak. Lalo na't kakahiwalay niyo lang ni Mark. Ano pong ibig niyong sabihin, ma? Wag mo sanang mamasamain, nak, ha? Siyempre bilang nanay mo, concerned lang ako. At ayoko na ulit na maulit yung nangyari sa'yo noon nung kayo pa nung Mark na yun. Diba, sinabi ko sa'yo noon na huwag kang magmamadali
Para hindi ka magkamali lalo na sa pag-ibig. Tanda mo pa ba yun? Opo ma, natatandaan ko po yun. Oo nak, kasi naisip ko na baka hindi pa to yung tamang pagkakataon para pumasok ka sa panibagong relasyon. Oo, nagkakamabutihan pa lang kayo ng Anton na yan. Pero masyado pa kasing maaga para pagtuunan mo ulit ang bagay na yan. Dapat ang ginagawa mo sarili mo muna ang isipin mo. Ma, naiintindihan ko naman po na concern lang kayo sa akin. Na-appreciate ko po yun at nagpapasalamat ako sa payo nyo. Pero ayos na po ako. Anong ibig mong sabihin? Na nakausad na ako kay Mark at sa relasyon namin noon. At hindi ko yun magagawa kundi dahil sa inyo at pati na rin kay Anton. Tungkol naman po sa pakikipagrelasyon, hindi pa naman po talaga sigurado kung magiging kami. Pero pag ganun nga ang nangyari, masasabi ko naman na handa na ulit ako. Kung sakali ba naman ligaw sa'yo si Anton pwede bang huwag mo na muna siyang sagutin? Kilalanin muna natin siya ng husto para alam natin kung katiwa-tiwala siya at hindi siya katulad ng dati mong nobyo. Pero tiwala naman po ako na magkaiba sina Anton at Mark. Mahirap pa rin masabi, nak. Kaya sana, sundin mo na lang si Mama, ha? Natatakot lang ako na mangyari ulit yung pinagdaanan mo sa dati mong nobyo. Baka hindi ko na rin mapatawad ang sarili ko kasi pinabayaan kita. Sige ma, kung para po sa ikapapanatag ng loob nyo. Salamat, anak. Papa Dudut, hindi ko akalain na mabilis makakausad si Nina sa dati niyang nobyo na si Mark. Nang makilala niya si Anton. Kung ako kasi ang tatanungin ninyo ay hindi pa ako nakakausad sa mga nangyari sa kanila. At nandun yung takot ko na masaktan at maabusong muli ang kaisa-isa kong anak sakaling pumasok ulit siya sa panibagong relasyon. Kaya nga hindi ako nagsawang magbigay payo kay Nina na maghintay-hinay muna at hindi naman siya mauubusan ng lalaki. Sa kabilang banda, alam ko na hindi maganda ang panghimasukan ang desisyon ng anak ko dahil baka maging mitsa yon ng away namin. Kaya nga kahit kakaba-kaba ay andun pa rin ang tiwala ko kay Nina na hindi siya mapapasama anuman ang maging desisyon niya sa buhay. Mabilis na lumipas sa mga buwan at napansin ko na lamang na parang may nagbago sa aking anak, Papa Dudut. Nak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ayos ka lang ba talaga? Opo ma. Kani-kanina lang, nakita kitang nagsusuka dun sa lababo. Yun ba yung ayos lang? Ayos lang naman po talaga ako. Nina, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Nanay mo ko, kilala kita pati na rin yung mga galawan mo. Ako kaya ang nag-alaga sa'yo, nagpalaki sa'yo. Alam ko at ramdam ko na hindi ka talaga ayos. Ano na, nak? Magsabi ka na sa akin. Gusto mo ba sabihin ko pa sa'yo yung mga bagay na napansin ko nitong mga nakalipas? Wag na ma, wag na. Pero... Uy, bakit nga? Anong nangyari, nak? Sabihin mo na sa akin. Ma, ano po kasi... Ano? Sorry po ma. Sorry saan? Kasi may kasalanan po ako sa inyo. Ano yun? Kaya ka ba umiiyak? Anak, ano yun? Sabihin mo na sa akin. Diyos Mika, kinakabahan naman ako sa'yo eh. Ma, may pangako nyo na hindi kayo magagalit sa akin kapag sinabi Depende kung ano yun. Siyempre magagalit ako pag may masama kang ginawa. Kaya nga sabihin mo na, anak. Ano ba yun? Ma, mabuntis po ko. Ha? Ano? Sinong nakabuntis sa'yo? Si Anton po, ma. Si Anton? Ay, nak. Hindi mo naman nasabi na naging kayo ah. Akala ko nga hindi na kayo nag-uusap kasi wala ka namang nakakwento na tungkol sa kanya. Sorry, ma. Pero hindi ko na po talaga sinabi sa inyo. Bakit?
Kasi basta lang. Pwede ba yun? Basta lang? O tapos ngayon ano? Malalaman ko na nabuntis ka na niya. Ay, pambihira ka naman, nak. Akala ko ba kaibigan ang turing mo sa akin? Bakit ka naglihim sa mama mo? Pasensya na kayo, Ma. Natakot kasi ako na baka husgahan niyo ako. At hadlangan niyo rin yung pagmamahalan namin ni Anton. Diyos ko, Santísima. Bakit ko naman gagawin yun, ha? Kasi po ano? Kasi ano? May asawa na po si Anton. Boss ko po talaga siya, Ma. Nina naman! Sorry po talaga, Ma. Sorry. Anong sorry? Sira ulo ka pala eh! Bakit pumatol ka sa may asawa, nak? Nagkakaubos na ba talaga ng lalaki sa mundo para piliin mong maging kabit? Ay, Diyos ko! Hindi kita itinaguyod nun sa buhay at pinagtapos ng pag-aaral para lang pababain mo ng ganyan ang sarili mo. Sa boss mo pa talaga na may asawa. Ay, Diyos ko! Sinasabi ko na nga ba eh. Masama ang kutob ko sa Anton na yan, nak. Pareho lang sila ng Mark na yon. Mas masahol pa nga kasi inanakan ka pa niya. Pero nagmamahalan po kami ni Anton, Ma. Manahimik ka! Kahit na ano pang sabihin mo, masama pa rin ang ginawa ninyo. Makikiapit ang tawag dyan, Nina, at nakakahiya yun. Sisiraan ako ng ulo sa'yo eh! Papa Dudut, galit na galit ako matapos kong malaman na nabuntis si Nina ng boss niyang si Anton, na isa palang pamilyadong tao. Nagormentado ako hanggang sa mawala ng lakas, kakaiyak at kakasermon sa aking anak. Pero mapilit siya at pinagpilitan niya na nagmamahalan kuno sila ng lalaking yon at kahit na anong gawin at sabihin ko ay hindi ko raw sila mapaghihiwalay. Na-offend ako dahil lumabas na ako pa ang kontrabida sa pagsasama nilang dalawa. At kahit na anak ko siya ay hirap akong suportahan siya. Pero yun na rin ang simula ng pagrebelde ni Nina sa akin. Siguro na brainwash na siya ni Anton. Kaya naman binala kong magsampa ng kaso sa lalaki na yon. Pero humadlang si Nina, katulad ng paghadlang niya noon na ireklamo ko si Mark. Huwag ko raw subukan dahil lalayasan niya ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, doon na ako tinablan. Natakot ako na tuluyang masira ang relasyon namin ni Nina. Kaya naman kumalma ako't hinayaan ko siyang imaniobra ang buhay niya. Ipinagpatuloy ng anak ko ang pagiging dakilang lover para kay Anton. Ang kanyang pagbubuntis sa magiging anak nila ni Anton. Kasabay noon ay umalis na rin siya sa pinagtatrabahuhan niya. Wala talaga akong kaideya-ideya sa nangyayari kay Nina at hindi ko siya mapakwento. Malimit na siyang maglihim. Nalungkot ako ng husto dahil sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Nawala ang pagiging malapit namin sa isa't isa ng anak ko, sa katunayan ay hindi na nga niya ako pinagkakatiwalaan. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, gusto kong magalit sa kanya pero alam ko na hindi naman yon ang makakatulong. Lalo na nang naging maselan nga ang pagbubuntis niya. Kaya ang magagawa ko na lamang ay gabayan siya at magpakananay sa kanya, Papa Dudut. Nak, anong nangyari sa'yo? Bakit gulo-gulo yung buhok mo, ha? Saka bakit may mga kalmot ka sa braso? Punit pa yung damit mo. Na paano ka ba? Kagagawan po ng asawa ni Anton, Ma. Ha? Paano nangyari yun? Teka nga, pumunta ka ba sa opisina ninyo?
Opo. Pumunta ako para hinga ng sustento si Anton. Kasi ilang buwan na siyang hindi nagpapadala ng pera sa akin, Ma. Hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag at text ko. Kaya nag-aalala ako na baka tinakasan na niya yung responsibilidad niya sa anak namin. Kaso, andun yung asawa niya. At nahuli ko po silang naghahalikan sa opisina niya. Diyos ko. O tapos, anong ginawa mo? Siyempre, nagalit po ako. Nagselos ako eh. Pinangunahan ako ng damdamin ko kaya hindi na ako nakapag-isip ng tama. Nagwala ako. Nasabi ko sa asawa ni Anton ang totoo. Na nabuntis ako ng magaling niyang asawa. Pero imbis na kay Anton siya magalit, sa akin siya nagalit, Ma. Sinabunutan niya ako, pinaghampas niya ako, nilait. Kung ano-ano pong masasakit na salita yung sinabi niya sa akin. Kaya naman durog na durog ang pagkatao ko. Pinahiya nila akong mag-asawa at pinagbantaan pa nilang ipapakulong nila ako. Mga walang hiya pala sila eh. Ayokong makulong, Ma. Ayoko. Paano na lang yung baby ko, Ma? Ayoko po. Hindi ka makukulong, nak, ha? Hindi mangyayari yan. Baka nga sila pa ang ipakulong dahil sa pananakit nila sa'yo eh. Mga baliw sila. Kinawawa nila yung anak ko. Kasalanan ko rin naman, May. Alam ko namang mali na makipagrelasyon sa may asawa. Pero pinagpilitan ko pa rin. Wala akong pinakinggan kundi sarili ko lang. Nagawa ko nga kayong baliwalain eh. Kaya karma ko na sigurong nangyari sa akin ngayon. Oo, nagkamali ka, anak. Pero hindi rin tama na sinaktan ka nila ng husto. Mananagot sila sa akin. Lalo na yung Anton na yan. Wag na, Ma. Wag na. Anong wag na? Ayoko na pong bumalik sa lugar na yun. Ayoko na rin makita si na Anton at ang asawa niya. Natatakot na po kasi ako eh. Eh paano na yan? Payag ka na lang na api-apihin ka nila? Hiwalay na naman din po kami ni Anton. At sinabi ko sa kanya na wala na siyang karapatan sa magiging anak namin. Sapat na po siguro yun na paghihiganti. Lalo na't matagal na nilang planong magkaanak ng asawa niya. Pero baog siya. Hinding-hindi na niya makikita ang anak ko. Dahil lalabanan ko na siya. Anak, hindi ko akalain na mapapasok ka sa ganitong klase ng gulo. Pasensya na po talaga kayo, Ma. Pangako ko po, babangon po ko. Alang-alang na rin sa anak ko. Papadudot, kahit na malungkot ako sa nangyari kay Nina, sinuportahan at tinulungan ko pa rin siya. Lalo na nung pinanganak na niya ang apo ko. At kahit na malaking gulo ang kinasangkutan niya sa nakaraan ay ginawa ng anak ko ang makakaya niya upang maging mabuting nanay sa anak niya. Nagsikap siya, naghanap ng maayos na trabaho at nagpakatino habang tinataguyod ang apo ko. Kaya nga masayang masaya ako dahil nakita ko kung gaano siya karesponsable lalo na sa mga nakalipas na taon. Bagaman paminsan-minsan nandun pa rin yung lungkot dahil hindi pinagkalooban si Nina ng matinong lalaki na makakatuwang niya sa buhay. Simula rin kasi noon ay hindi na pumasok sa relasyon ang aking anak. Grabe. Hakot ng medalya at sertipiko ang apo ko sa graduation niya kanina, anak. Oo nga, Ma. Ang galing-galing ng anak ko. Pinagmamalaki ko po siya. Manang-mana talaga siya sa'yo, anak. Ganyan ka rin naman nung nagtapos ka ng elementarya. Hakot awardee ka rin. Siguro nga po, Ma. Sa eskwelahan lang ako matalino, pero hindi sa totoong buhay. Ha? Ano naman ang ibig mong sabihin? Kasi sabi niyo nga, hakot awardee ako. Marami akong medalya at saka sertipiko na nakuha. Pero pagdating sa pag-ibig, ayun, nang bobo ko. Mali-mali yung mga lalaki na napili ko eh. May isa na nananakit, pero minahal ko ng husto.
Tapos yung isa naman, ayun, ginawa akong kabit tapos hinayaan ko lang. Ay, grabe. Kapag binabalikan ko ang nakaraan, kinahihiya ko talaga ang sarili ko. Oh, Nak. Ikaw na ang may sabi. Nakaraan na yon. Kaya wala na rin sigurong saysay na maramdaman mo pa yan. Baka hindi rin maging mabuti sa'yo. Aaminin ko, nadala na po ako. Natakot na pumasok sa panibagong relasyon dahil ayoko nang maulit yung mga pinagdaanan ko. Kaya nga nag-focus na lang ako sa pagpapalaki sa anak ko. Pero ayos lang naman ba sa'yo na wala kang katuwang? Ayos lang naman po. Hindi ko kailangan ng lalaki. Tsaka kayo nga, nakaya nyo nun na itaguyod ako kahit na mag-isa lang kayo. Ako pa kaya nakasama ko kayo? Sa bagay, may tama ka naman dyan. Pero payo lang din, Nak, ha? Kung sakali na ipagkaloob ng langit na bigyan ka ng mabuting makakarelasyon, buksan mo pa rin ang puso mo. Dahil kahit kinaya ko naman na buhayin ka nun ng mag-isa, mas masarap pa rin sa pakiramdam na meron kang kasama. Alam mo kasi, Nak, tumatanda na ang mama mo. Ang dami ko nang nararamdaman Ayoko namang pangunahan ng kapalaran pero hindi habang buhay makakasama mo ko. Saka iba pa rin ang magulang at asawa o karelasyon. Sana naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Opo, Ma. Naiintindihan ko po. Pangako, kapag na-in love ulit ako sa susunod, sisiguraduhin ko na talaga na sa tamang lalaki ako mapupunta. Mabuti kung ganon. Baka kasi hindi nakayanin ng puso ko pag may nangyari pa ulit sa'yo na hindi maganda. Sorry, Ma. Ma, Ano yan, Nak? salamat po sa lahat-lahat. Sa pag-aalaga sa akin at sa anak ko. Sa pagtanggap. Sa pagbibigay payo. Sa pagkampi kahit nagkamali ako. Salamat po sa pagiging mabuti at huwarang ina sa akin. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, Ma. Walang anuman, anak. Masaya ako na nakikita ko kayong nasa maayos na kalagayan ng apo ko. At kahit na tumanda na tayo, hindi magbabago yon. Ako pa rin ang nanay mo. Pwede kang lumapit sa akin, magsumbong, humingi ng payo. Wala akong ibang gusto kundi mapabuti ka, Nak. Kayo ng apo ko. Mahal na mahal ko kayo. Papa Dudut, masaya ako sa kinahinatnan ni Nina. Nakikita ko kasi sa kanya ang sarili ko noong araw. Alam ko na matatag at malakas na babae ang anak ko kaya naman pinagmamalaki ko siya. Subalit tulad ng sinabi ko, kung sakali na magmahal ulit siya ay wala akong ibang hiling kundi ang makatagpo si Nina ng mabuti at mapagkakatiwalaang lalaki. Dahil karapat dapat din namang mahalin at alagaan ang aking anak. Mahirap maging magulang habang buhay natin yung tungkulin kahit na tumanda na ang mga anak natin. Subalit isa ring malaking karangalan ang pagiging magulang. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Number 1 kayo sa puso ko, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Doray. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.